guys, isa rin ba kayo sa mga nakabili or nabudol ng VCA na items? Then pagkatapos niyan is medyo nasira agad. Kaya, ayun, tapos nung pina-repair nyo is tinatanggihan. So, panoorin nyo sa video to kung bakit hindi ko siya recommended at isa yan sa mga sinasabi kong tapon pera. Kaya siguro kayo nakabili dahil ang price niya is napakamura, 2,000 to 3,000 something lang. At kung sa per gram naman, kung 3,300 per gram ngayon, ay 2,500 lang, something like that per gram lang. So, ipapakita ko sa video to kung bakit. So, ito yung hikaw na VCA na sample natin. Bali, ito yung gram niya, 1.13 grams. At ayan, inumpisahan ko na siyang sirain para makita natin sakali kung ilang grams aabutin ang pinaka-gold nito. Para makita nyo rin kung bakit siya mura. Kasi ang gold content nito ay konti lang. And at the same time, yun yung sinasabi ko, kaya siya hindi nahihinang. Kasi nga, sabi ko nga, maliit lang ang gold content niya, ampaw lang siya. So, ayan, nasira na yung isa, nakita nyo na. Then, ito yung pangalawa, sinira ko. Magaling talaga ako sa siraan, guys. Nang gamit. Pero sa buhay, mahilig akong magbuo. Ay, kaya pala nakatatlo. So, ayan na, nasira na yung pangalawa ng ting hikaw. So, ito yung gram niya. That is 0.54 lang. At ito naman yung gram ng pinaka-plastic niya. Yes, plastic lang. So, ayun guys, nakita nyo naman. Mas mabigat pa ang plastic ng VCA kumpara sa kanyang gold content. So, that's why bakit hindi ko nire-recommend at hindi na nga ako nagbebenta ng ganyan. Matagal na. Kasi nga, syempre, naawa rin naman kasi talaga ako sa customer. And, ang nire-recommend ko sakali, kung nakabili na kayo at nasira nyo, pag pumunta kayo sa shop, ang gagawin natin is i-reset. Kagaya nitong isang customer na may nasirang ang hikaw, hindi na na-repair, kaya may sarili din gold. Kaya ang ginawa natin ni-reset. Naging solid na ang kanyang gold. So, sa mga hindi pa nabudol, wag na po kayong magpabudol. Ayun, sana may natutunan kayo sa video to. Thank you for watching.